Magiging maaga ang paggalaw ng TNT sa pagbubuo ng kanilang umano panibagong roster dahil may iilang guards nang makukuha nila after nitong conference. Kung akala nyo naman, abalang-abalang TNT sa kanilang team ngayon with their import C-Mac at kung paano magkakaamuyan para may magandang chemistry. Pasikreto ding bumabanat pala sa ibang bagay. Ray ng Batak, RR Pugoy, Mike Nieto, pati din si Poy Eram inoobserbahan na raw. Ayon sa mga spin writers, hindi man ngayon pero malapit na at hindi na raw ito dapat umabot sa All Filipino Conference. Matinik gumalaw ang TNT, medyo matagal-tagal din kasi since nung nakuha nila si Jordan Heading at Ray ng Batak after nito. Wala na silang trade maliban doon sa pagkuha nila sa kanilang big man na si Justin Chua na hindi naman din nagagamit. Tapos si Henry Galinato injured. Kung nagtataka kayo bakit pati si Poy Eram nasali sa usapan, yan ay dahil sa pag-alis ni Calvin Oftana. Baka nga next year na po yan mangyayari. Sa ngayon kasi nasa playoffs ang focus ni Oftana. Tapos si Poy Eram, injury prone na rin masyado. Hindi rin magandang samahan nila ni Coach Chot. Sa isang banda, rumored nga ayon kay Snowbado na bubuo ang TNT na isang roster na puno ng mga scoring guards. Si Cedric Bearfield ang ibibida ng TNT. Actually, hindi na sila maghihintay na tumanda si Jason Castro at RR Pugoy bago mapalitan. Si Jason Castro injured na naman. Si RR Pugoy mga ilang games lang. Tingnan nyo, may injured din yan. Pangalawa, itong laging binabalik-balikan na si Alex Stockton, ang sinasabing franchise player ng Converge, pero aminado naman din ang TNT na mas madali nilang makukuha si Bearfield kaysa kay Stockton. Tumaas kasi ang value niya. Mas nabibigyan siya ng chance na maipakita ang kanyang shooting at abilities. So imagine mo lang na kapag nakuha ng TNT sila tapos meron pang kasamang Jordan Heading yan. Legit na PF na lang at sentro ang kulang. Si Kelly Williams magre-retire na. Sa mga scoring guards, bagay tambal ang mga mabibili sa takbuhan gaya ni Kai Balungay or si Justin Arana. Ang pinupunto ko, magaling ang TNT, puno ng mga shooters pero unfortunately, patapos na sila sa kanilang karera. Hindi na consistent ang kanilang inclusion sa lineup. So ano sa palagay nyo? Epektibo kaya itong plano nila na bumuo ng mga scoring guards sa first unit? Si Ball pa rin bang best import ngayong wala na siya? Ayon sa datos, si JJ, si JB at si Jones ng Meralco ang mga consistent imports na hindi pinapalitan, especially si JJ at JB na nagpapaungusan yan sa contention. Pero kahit na wala na si Ball, siya pa rin ang number 1 sa rankings dahil sa sobrang wide ng gap ng kanyang SBs. However, ayon sa ilang analyst na si JB daw, ang makakuha nito dahil sa isang factor, ang media. Bukod sa humahabol si JB sa kanyang SPs, paborito din daw kasi siya ng media. Kaya naman posible din na si JB ang makakuha nito. Sa ngayon ng Hinebra, TNT ang posibleng makapasok sa finals dahil sila ay meron ng lead na 2-1. Pero kapag ang Ross ang nakapasok, baka si JJ ng Rain or Shine makakuha nito. Mukhang ayaw din kasi ng mga tao sa kanya dahil sa kanyang pagsasayaw-sayaw sa court, tapos marami din siyang nakakaaway minsan. Kaya may kaalabuan na makuha niya to. Anyway, kung magkakaroon tayo ng survey ngayon, maaari nyo ba i-comment sa comment section kung kanino ang boto nyo sa best import of the conference para lang malaman natin initially kung sino ang posibleng maging best import of the conference ngayon. Pag-usapan din natin konti itong umano sinabi ng mga eksperto na malaking impact sa PBA ang pagkawala ni Ball dahil maraming NBA players na sana ang gusto maglaro na sa PBA dahil kay Ball. Pero after na nangyari kay Ball ang masaklap na bagay tapos sinundan pa yun ang di magandang komento ni Marquis Chris, mas lalong ayaw na nila. Kahit nga siguro sa Dwight Howard, ayaw na din. Sa totoo lang, hindi naman natin ginusto mayari to kay Ball at ang injury parte yan sa karera ng isang atleta. Hindi talaga maiiwasan at hindi rin kasalanan ng PBA kung may mangyaring masama sa kanila. In fact, suportado ng TNT ang kanyang pagpapagamot sa US. Ang dami rin nasasayangan. Sa pamamagitan kasi ni Ball, good marketing sa liga ang dulot nito. Kesyo, walang swerte. Mas lalo lang palang babagsak ang review ng PBA sa ilang mga NBA vets dahil nga sa nangyari kay Ball.